Hi mga ka-Phirst! Para po sa mga bago sa channel natin, hi guys! Welcome po! Ako po ang inyong paboritong agent from Phirst Park Homes. My name is Romina Babijes. I normally vlog about real estate, about Phirst Park Homes, about sa mga frequently asked questions nyo po. Kailan pwedeng mag-move in, ano ba yung mga requirements. Lahat po yan nagawa na natin ng vlog. Feel free to binge watch sa channel natin. Romina and Chill. Parang gano'n. Parang mali. Nagbibiro lang ako. Hindi na po natin patatagalin. 8 things you probably don't know about Phirst Park Homes. Diyan lang po kayo. Stay tuned. Number 1, magkaiba po si Century Properties at Phirst Park Homes. Hindi po sila iisang company. Bibigyan ko lang din po kayo ng background para sa mga hindi nakakaalam. Tayo po ay joint venture ni Century Properties and ni Mitsubishi Corporation. Two of the biggest companies here in the Philippines. Joint venture, ibig sabihin, nag-tie up po si Century Properties at si Mitsubishi Corporation to create a developer na magfo-focus sa affordable, high-quality housing. Needless to say, pinanganak po si Phirst Park Homes. But, just because pinanganak ka ng nanay mo, it doesn't mean ikaw na yung nanay mo. Gets po ba? Clear tayo dyan guys ha, yung mga clients ko po na nakapag-invest na kay Century. Ayan, wag pong makulit. Hindi po pwedeng i-transfer yung nahulog nyo kay Gramercy, kay Artscapes. Hindi po pwedeng ilipat yung payments nyo doon kay Phirst Park Homes kasi technically magkaibang company po si Phirst at si Century. Hindi po sila iisa. Number 2, convenient buying process. Very transparent po si Phirst Park Homes when it comes to the buying process. And naka-assist kami all the way from reservation hanggang turnover. Naka-assist po si Phirst Park Homes. Alam niyo na mga naging clients ko kasi yung iba sa kanila nagba-bank financing na, yung iba sa kanila for turnover na next year. Congratulations po pala by the way sa mga clients ko. Thank you po for trusting me as your agent. Anyway, ayun, balik tayo. Ito naman yung maganda kay Phirst Park Homes. Dito kasi, hindi ka pa nagre-reserve, alam mo na yung buying process. So, hindi ka nangangapa kung kailan ka magsa-start ng down payment, kailan ka magsa-start ng monthly kay bank, kailan ka magpapasa ng ganitong requirements. Kasi hindi ka pa nagre-reserve, ina-explain na namin sa inyo yung buying process, yung requirements and all that. Kumbaga, reservation pa lang, nilalatag na namin sa inyo lahat. Advantage nyo yun as buyer kasi hindi lang kayo naka-assess sa amin as your agents. Kumbaga, sa inyo pa lang, equipped na kayo with enough information even before you reserve. Hindi kayo totally naka-asa or nakadepende sa ahente lang. Number 3, mas mataas po ang chance nyong pumasa sa bank financing. Sa mga first time po ako mapanood at magtatanong kung pwede ba si pag-ibig kay Phirst Park Homes, meron na po akong vlog about that, yung naka-color red ako na polo shirt. Ang title po nun is, paano pumasa sa bank financing? Ilalagay ko na lang po sa description box yung link. Panoorin nyo na lang po yun after nito. Balik tayo. Bakit mas mabilis pumasa kay bank? Kasi si Phirst Park Homes po ang mag-a-apply ng housing loan nyo on your behalf. Anong advantage kapag si Phirst po ang mag-a-apply ng housing loan nyo? Una, syempre, dahil kay Phirst Park Homes pa lang, dumaan na yung requirements nyo. Kumbaga sa amin pa lang na-evaluate na namin kayo bago namin kayo i-endorse kay bangko, mas mataas po yung chance nyong pumasa. Bakit? Kasi iisipin ni bangko, okay, tingin nila qualified to, kaya nila ine-endorse sa akin. So, yun po yung number 1 reason dahil si Phirst Park Homes po ang mag-a-apply on your behalf. Mas mabilis na po yung process versus imagine niyo kung mag-a-apply ka mag-isa or manually. Kailangan madami kang copy ng requirements mo kasi for example, nag-apply ka kay BDO, hindi ka pumasa. Mag-a-apply ka na naman sa another bank. What if hindi ka ulit pumasa? Mag-a-apply ka na naman sa ibang bangko, back to zero ka na naman. So, 'di ba, ang hassle, sayang yung oras, yung pagod, yung pasensya, yung pera. What if busy ka? What if nasa ibang bansa ka? Pangalawa, meron kasing mga requirements ang mga bangko na mahirap i-provide lalo na kapag pre-selling yung kinukuha mong unit or yung ina-apply mo na unit. So, to save you from all the headaches na pabalik-balik tayo, bangko, developer, para hindi nyo na po kailangan pagdaanan yung ganong sakit ng ulo, kami na pong bahala doon. Ito po yung main reason kung bakit meron tayong mga accredited banks. Number 4, all-in TCP or total contract price. So, all-in po tayo, wala tayong hidden charges. Well, actually, lahat naman po talaga ng developers walang hidden charges kasi bawal talaga yun sa batas. Kaya lang naman po tayo nagkakaroon ng hidden charges is because sa ibang developers po kasi madaming separate and one-time payment fees na tinatawag natin. Ano yung mga yon? Move-in fees, processing fees, other charges na kailangan mo talagang bayaran bago ka mag-move in. So, hindi siya hidden charges. Kailangan mo siyang bayaran bago ka lumipat. Kaya lang
naman nagkakaroon ng notion ng hidden charges sa part ng mga buyer is because malamang sa malamang si agent hindi in-inform si buyer bago siya mag-reserve na, "Oh ma'am, after down payment, ito pa po yung mga babayaran natin ha. Meron po kayong move-in fees na babayaran, meron po kayong processing fee na babayaran." So kumbaga, hiwalay siya and hindi siya kasama sa down payment. Baka natakot si agent na sabihan kayo kasi iniisip niya baka mag-back out kayo kapag in-explain niya. And ang kawawa talaga doon sa dulo is, syempre, si buyer kasi hindi naman ine-expect ni buyer na may mga ganun pa siyang babayaran. Yung TCP pala natin, guys, included na siya ng lahat. Kasama na po yung pakabit ng tubig, kuryente. Kasama na doon yung move-in fees, yung processing fees, legal miscellaneous fees, yung mga documentary stamp tax na yan, mga other charges. Kasama na po siya. Even yung bank charges, kasama na rin po sa TCP natin kasi nga, 'di ba? Si Phirst Park Homes po ang mag-a-apply on your behalf. Hindi siya libre, kasama po siya sa binayaran nyo. Pero imagine niyo, guys, yung 1.7 million nyo, lahat yun included. Sa iba, yung 1.7, price lang yun ng house and lot. Tapos, after down payment, maraming surprise. Number 5, ang contractor po natin is si 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕. Kung hindi po kayo familiar kay 𝗏𝒂𝒂𝒂𝒄𝒕, siya po ang gumawa ng PITX, City of Dreams, 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕 Airport. Sila rin ang gumagawa ng Clark International Airport ngayon. Si 𝗏𝒂𝒂𝒂𝒄𝒕 din po ang contractor ng mga high-end condominiums like Shangri-La, Double Dragon, Rockwell. 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕 ha, hindi Mega World. Magkaiba po yun. Si 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕 ay contractor, si Mega World ay another developer. Kalaban ni Century. Kapag pumunta po kayo sa Manila Bay Area sa may MOA side, di ba maraming ongoing construction doon? Tignan nyo po yung mga cranes na gumagawa sa mga buildings doon, kung anong pangalan nyo nakalagay or kung anong contractor ang nakalagay. For sure, makikita nyo po na isa doon si 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕. Basically, yung mga projects po talaga ni 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕 is wide scale, airports and buildings. Siya rin po ang kinuha ni Phirst Park Homes para gumawa ng mga bahay natin. Number 6. So, kung si 𝗏𝒂𝒂𝒄𝒕 po ang contractor natin, sino naman ang nag-design ng mga units natin? Kung nakapunta na po kayo ng Singapore. Kung nakapunta na po kayo ng SG at nakita nyo na ang Changi Airport, Gardens by the Bay, Botanical Garden, yung National Arts Gallery nila. Basically, yung mga tourist spots sa Singapore. Yung nag-design nun, sila rin po ang nag-design ng mga units natin, si CPG Limited of Singapore. Number 7. Lahat po ng units natin ay fully finished upon turnover. Meron pong iba't ibang klase ng turnover type or deliverables ang mga developers dito sa Pilipinas. Bare type, semi-finished, and fully finished. Bare finished, usually ito yung mga low-cost housing, ganito yung turnover nila. Basically, yung pinaka-structure lang yung gagawin nila. Tapos, sa loob, ikaw pa rin po ang bahalang gumastos. Ikaw pa rin po ang bahalang magpagawa. Sahig, partition, kisame, lahat. Semento, pati pader, walang pintura, yun. Ganun po ang bare type. Semi-finished naman, ito po yung pinaka-common na turnover dito sa Pilipinas. In fact, yung mga pinakasikat na developers dito sa Philippines, yung mga kilala nyo, hindi na po ako magbabanggit kung anong developers yon. Basta kung ano yung unang pumasok sa isip nyo, yun na yun. Pagka sinabi po nating semi-finished, may pintura yung pader, pero sa loob, hindi siya kumpleto. May papaayos ka pa din. Sahig, kisame, yan, yung mga kailangan nyo ipaayos kapag semi-finished. Minsan, pati handrails, ikaw pa rin ang magpapagawa. Ang alam ko sa mga semi-finished, wala rin silang partition. Sa second floor, ikaw pa rin po ang bahala magpagawa nun. Yun, semi-finished, parang halfway finished. Hindi siya tapos talaga. Yung fully finished naman, or yung completely finished, basically, wala ka nang ipapaayos. Gamit na lang yung kulang, pwede ka nang tumira. Ganito po yung turnover natin kay Phirst Park Homes. Apart po sa fully finished na deliverables natin sa loob ng bahay, lahat po ng units natin, meron din kanya-kanyang parking lot, gate, and fence. Even yung pinakamura nating unit, which is si 𝗂𝒢𝒻, meron din po siyang kanya-kanyang parking lot. Advantage siya talaga siya kay Phirst Park Homes kasi sa karamihan po ng developers na same price natin dito kay Phirst or mas mahal pa sila, wala po silang parking lot, wala silang gate, wala silang fence. Ikaw pa rin po ang magpapagawa. Minsan wala talaga kasi nakakatawa. Yung ibang developer, bibilin mo ng hiwalay ang parking lot. So para silang condo. Bumili ka ng bahay, tapos bibilin mo ng hiwalay yung parking lot nila. So may mga ganong developers po. Again, hindi na ako magbabanggit. Research nyo na lang. Number 8, lahat po ng units natin ay expandable. 𝗂𝒢𝒻,
pyramid, kalista, and single attach or bungalow, lahat po ng units natin pwedeng i-expand. Yun po yung isang advantage nyo talaga kay Phirst Park Homes kasi nga po, like I said, galing na ako sa ibang developer and sa iba, bawal talaga mag-expand at all. Dito kay Phirst Park Homes, pwede po, allowed po ang mag-expand. Yung 2 bedrooms nyo po, pwedeng maging 3 bedrooms or 4 bedrooms. Meron po akong vlog about sa expanded units. Ilalink ko na lang din po sa baba para makita nyo. Kung kayo pa lang po yung gagamit, for example, kayong mag-asawa pa lang or ikaw pa lang gagamit, hindi mo pa kailangan ng extra room, pwede na si Phirst Park Homes itself, yung actual turnover natin. And then later on, kapag nag-grow na po yung family natin and kailangan natin ng extra rooms, hindi nyo na po kailangan bumili ng isa pang unit. Mag-e-expand lang tayo ng mga kwarto. So, yun lang po muna yung i-explain ko about expansion. Hindi ko na siya pahahabain kasi gagawa po ako ng hiwalay na vlog explaining yung expansion lang. So, it's a whole vlog on its own. Contractors, hanggang saan pwede mag-expand. So, yung mga tanong nyo po about expansion, sinulat ko siya. And kung meron po kayong pahabol na question, i-comment nyo na po para maihabol ko po and maisabay ko po sa next vlog natin. So, yun lang po muna. Gagawa agad ako ng another vlog. I-edit ko po muna to ng mabilis para hopefully umabot siya bago matapos ang 2020. Thank you guys so much for watching and thank you guys so much for subscribing. Marami pong salamat sa mga nanonood ng vlogs ko. Ang pinaka-goal ko lang naman po talaga sa vlogs ko na to is makatulong po sa mga nanonood sa akin and masaya po akong makatulong. Marami pong salamat and Happy New Year mga ka-Phirst. God bless you po.